Hello, ako si Marites Vitug, Editor-at-Large ng Rappler. And this is... Hindi ito Marites. Hindi ito chismis. This is a series where I share with you trivia from my interviews, my newsletter Sui Generis, and verified info in general. In other words, hindi Marites. Ang Pangulo ng Pilipinas ang tinatawag na architect ng foreign policy. Siya ang nagbibigay hugis sa ating relasyon sa iba't ibang bansa, kasama ang Department of Foreign Affairs. Hindi ibig sabihin na siya ang nagdidikta kung ano ang dapat gawin. Malaki ang ambag ng mga diplomats natin, ang mga national security officials, at ang economic team. Kasama dyan ang Department of Trade and Industry, ang NEDA or National Economic and Development Authority at Department of Finance. Noong panahon ni Pangulong Duterte, isang authoritarian leader, madalang siyang magkonsulta sa mga cabinet officials. Nagulat nga yung ibang kasama niya nung una siyang pumunta sa China noong 2016. Doon niya in-announce na magiging dependent na ang Pilipinas sa China para sa aid at investments. Iba ang leadership style ni Pangulong Marcos. Ayon sa mga officials ng Foreign Affairs Department, nakikinig si Marcos sa mga briefing at advice nila. Hindi na kumikiling ang Pilipinas sa China. At pinalakas ni Marcos ang ating alyansa sa Amerika at ang pakikipagtulungan natin sa mga kaibigang bansa kagaya ng Japan, Australia, Canada, South Korea, Europe at India. Ano nga ba ang style ni Marcos bilang diplomat? Paano ang kanyang pakikitungo sa China? Nung pumunta si Marcos sa APEC Summit sa San Francisco noong November, nag-request siya ng meeting kay President Xi Jinping. Natuloy ito. Sinabi ni Marcos na dapat bukas lagi ang communication lines ng Pilipinas sa China para maiwasan ang gulo sa West Philippine Sea. Ayon din sa kanya, pinag-usapan nila ni Xi ang pagpapatuloy na pangingisda ng mga Filipino fishermen sa West Philippine Sea. Feel good ang meeting nila. Pero 2 days later, sa Hawaii, may sinabi si Marcos na hindi ikinatuwa ng China. Sa isang security forum, sinabi ni Marcos na nakikipag-usap na ang Pilipinas sa Vietnam at Malaysia para magkaroon ng bilateral code of conduct para sa South China Sea. Because we are still waiting for the code of conduct between China and ASEAN. And the progress has been rather slow, unfortunately. Ang Code of Conduct or COC ang nag-regulate ng activities ng mga bansa sa South China Sea. Napakabagal kasi ng progreso ng Code of Conduct ng ASEAN and China. 20 years nang pinag-uusapan yan. Ayaw ng China ang bilateral o one-on-one na COC. Gusto nila yung collective COC nila with ASEAN. Dahil sa insidente na ito, naging malinaw sa akin ang style ng diplomasya ni Marcos. Sinabi ni Marcos sa Hawaii na kailangang subukan lahat ng diplomatic moves sabay-sabay dahil hindi natin malalaman kung alin ang magtatagumpay. Parang yung title ng pelikula, Everything, Everywhere, All at Once. Magiging successful kaya ito? Let's see! Para sa iba pang trivia videos kagaya nito, sundan ang Rappler sa YouTube, Facebook, X, Instagram at TikTok.